Ang ginagawa ko po kapag nakaka-feel po ako ng homesickness dito sa abroad is ina-acknowledge ko lang po yung emotion ko kapag nalulungkot po ako or gusto pong umiyak, iniiyak ko lang po, tsaka I sit with them and I talk to myself in the mirror and sinasabi ko, okay lang yan, kaya natin to. And minsan po, nire-reward ko po yung sarili ko, binibilan ko po yung sarili ko ng ice cream, mga comfort food para maging happy naman po yung utak ko. At minsan po, nag-walking po ako, nag-exercise or nagnonood ng movie and nag-journal. At higit po sa lahat, nananalangin po ako na bigyan po ako ng Panginoon ng lakas, puso at isip at katawan para po mapagtagumpayan ko po yung napili ko pong trabaho dito sa abroad. Yun lang po. Para labanan yung homesickness, ako'y nagko-compose ng kanta, di kaya kumanta at mag-play ng gitara. Bilang isang malayo po sa pamilya, nilalabanan ko po yung homesickness ko sa pamamagitan po ng minsan pinakausap ko po yung sarili ko, pero madalas po lumalabas po ako kasama yung mga kaibigan ko and dinadivert ko po yung sarili ko kasi isang rason naman talaga kung bakit tayo lumalayo sa pamilya natin kasi nga kailangan natin maghanap buhay din para sa kanila. So bilang isang OFW talaga, kailangan mong labanan yun, i-divert mo yung sarili mo sa pamamagitan po ng minsan pagpasyal, pagsama sa mga charity na ginagawa din ng mga kaibigan ko po. Ganun po, nilalabanan ko po siya to divert to the other things po. Yun po. Sabi kasi ng tita ko na nag-a-abroad din, gawin mong abala ang sarili mo. Maglinis ka ng bahay mo. O kaya kapag naman meron kaming bakasyon dito sa trabaho namin, nagta-travel kami at namamasyal sa iba't ibang lugar. Una, ang ginagawa ko po para maiwasan po yung pagka-miss po natin dun sa Pinas, no? Una po, kumbaga, yung dinadivert ko po yung feelings ko sa pagtatrabaho para at least kahit paano makakalimutan natin yung buhay Pinas, lalo na sa mga mahal natin sa buhay. And then, pangalawa, gumagawa po ako ng mga bagay na parang ikakasaya ko na hindi po mapunta yung feelings ko na ma-divert po ako na malungkot na naman. Like, para nagko-coffee shop ako, parang ganon. Saka yung nag-gym din po minsan, pumupunta po sa park para at least yung feelings natin parang makakuha tayo ng kasiyahan naman sa buhay na hindi na lang parang yung iniisip natin ay puro sa Pinas lang po na ay siyang yung parang dahilan naman po na talagang mamimiss natin sila lalo kapag iniisip natin. Kasi isa naman po sa dahilan natin kaya po tayo talaga nag-a-abroad para kahit paano po makatulong po tayo sa ating mga mahal po sa buhay. And then para po sa akin talaga pinaka-first po ay panalangin po higit po sa lahat na talagang para mapagtagumpayan po yung nararamdaman natin kasi talaga naman lahat po tayo nito nakakaramdam talaga ng lungkot. Ayun po, nananalangin po ako araw-araw na sana po ay makaya natin. And then I think kung talagang iasa natin sa kanya lahat, talagang makakayanan naman natin po. Yun po. Paano ko nilalabanan ang homesickness? Actually, napakaraming ways bilang isa po kong active na kind of person. So, first is mag-travel. So, syempre, nasa malayong lugar na rin naman tayo. Lubos-lubusin na rin natin, di ba? So, kaya mag-travel with friends. And second is, ito yung parang isa sa pinaka-effective at pinaka-hindi magastos na way. At yan ang pag-journal. So, yun yung parang main two ways ko ng paglaban sa homesickness. But above all, it is the acceptance na nandito ka na sa part ng life mo to lessen the homesickness. Yep. At ngayon nga, napakinggan na natin ang opinyon ng ating mga kababayan. Ako po si Ana Paula Porta para sa Viewpoint.